Hindi napili bilang mabuting housemate pero bakit mas lalong lumalakas si Ashley sa mata ng taong bayan, PBB Club 2.0 Analysis. Disclaimer. Ang commentary na ito ay personal na opinyon lamang base sa mga ipinakitang eksena sa PBB Club 2.0 at sa reaksyon ng publiko, hindi ito paninira sa sinumang housemate, layunin lamang nitong mas maunawaan ang nangyayari sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Ilang beses hindi pinili si Ashley sa PBB Club 2.0 at iyon ang eksenang tumama sa damdamin ng maraming manonood. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang hindi pagpili ay hindi sukatan ng halaga ng isang housemate, ang pagkakaiba ng mabait at mabuti, at kung bakit mas lalong lumalakas si Ashley sa mata ng taong bayan kahit tila hindi siya priority sa loob ng bahay ni Kuya. Sa PBB Club 2.0, maraming eksena ang dumaan. May saya, may kilig, may tensyon, may strategy. Pero may isang eksena na tahimik lang. Walang sigawan, walang dramatic music, pero ramdam na ramdam ng marami. Ang eksenang hindi pinili si Ashley. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Una, hindi siya pinili ni Rave. Pangalawa, hindi rin siya napili ng karamihan sa mga housemates. At doon nagsimulang mabuo ang bigat ng tanong. Ano bang kulang kay Ashley? Bakit parang palagi siyang naiiwan? Pero baka mali ang tanong. Baka mas tamang itanong ay ito. Bakit mas masakit panoorin kapag si Ashley ang hindi pinipili? Ang bigat ng hindi pagpili. Hindi lang ito tungkol sa task. Hindi lang ito tungkol sa immunity. Hindi lang ito laro. Ito ay tungkol sa pakiramdam na hindi ka sapat. Na parang wala kang halaga sa mata ng mga taong kasama mo araw-araw. Kitang-kita sa mukha ni Ashley ang gulat. Yung sandaling parang napaisip siya. May mali ba sa akin? May nagawa ba akong kulang? At bilang manunood, mahirap hindi makaramdam. Kasi lahat tayo dumaan na sa ganitong pakiramdam. Yung hindi ka pinili, yung ikaw yung huling natira, yung parang option ka lang. Kaya mas tumama kay Ashley. Mabait at mabuti, bakit ito naging issue? Isa sa pinakamainit na diskusyon ay ang pagkakaiba ng mabait at mabuti. Sa loob ng bahay, ang definition ng marami sa mabuti ay mahinhin, soft-spoken, tahimik, palaging nagbibigay ng advice. Samantalang si Ashley ay palatawa, maingay, joker, palaging gustong gamaan ang atmosphere. At dito nagkaroon ng disconnect. Pero tanungin natin ang sarili natin. Hindi ba kabutihan ang magpatawa kapag pagod na ang lahat? Hindi ba malasakit ang piliing pasayahin ng iba kahit ikaw ang nauubos? Hindi lahat ng kabutihan ay tahimik. Hindi lahat ng mabuti ay umiiyak sa sulok. Minsan ang totoong mabuti ay yung handang maging ilaw ng bahay kahit hindi siya napapansin. Bakit hindi siya pinili ni Rave? Dito hati ang opinyon ng publiko. May nagsasabing strategy, may nagsasabing mind game, may nagsasabing pag-iwas na sabay silang manominate, may nagsasabing pagiging fair at hindi bias. Lahat ng iyon ay posibleng totoo. Pero isang bagay ang malinaw. Ang hindi pagpili ay hindi automatic na kawalan ng halaga. Sa PBB, madalas ang hindi pagpili ay paraan ng pag-iwas sa panganib. Lalo na kung alam mong malakas ang kasama mo. Si Ashley ay kilala bilang malakas sa task, consistent, may suporta sa labas, at sa larong ganito. Ang malalakas ay minsan hindi muna isinasalang. Bakit mas malakas si Ashley sa labas? Dito nagiging ironic ang lahat. Habang tila hindi siya priority sa loob. Mas lalo naman siyang pinipili ng taong bayan. Bakit? Kasi nakikita ng viewers ang consistency niya. Hindi siya nagbabago depende sa kausap. Hindi siya plastic. Hindi siya nagpapabango para lang sa camera. Kung ano siya sa simula, siya pa rin hanggang ngayon. At sa kasaysayan ng PBB, madalas ang hindi pinipili ng housemates. Sila ang mas minamahal ng publiko. Ang tunay na threat sa loob ng bahay. Hindi lahat ng threat ay palaban. Hindi lahat ng threat ay loud. Minsan ang tunay na threat ay yung natural lang. Walang pilit. Walang drama. Si Ashley ay hindi kailangang umiyak para mapansin. Hindi kailangang mag-create ng issue. At sa isang reality show, iyan ang klase ng tao na tahimik na kinakatakutan. Ang hindi pagpili bilang simula. Baka ang hindi pagpili kay Ashley ay hindi kabiguan. Baka ito ang turning point. Baka ito ang pagkakataon na mas makita natin. Kung paano siya lalaban mag-isa. Kung paano niya ipapakita ang lakas niya nang walang inaasahan. At minsan, mas masarap ang panalo, kapag pinanindigan mo ang sarili mo. Kahit walang pumili sa'yo sa umpisa. Mensahe para kay Ashley. Ashley, kung maririnig mo man ito, ang hindi pagpili ng iba ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi lahat ng tao kayang kilalanin ang lakas mo agad. Kung hindi ka man pinili sa loob, pinipili ka ng marami sa labas. At sa PBB,
Ang taong bayan pa rin ang may huling desisyon. Final thoughts. Sa PBB Club 2.0. Ang tanong ay hindi na kung bakit hindi siya pinili. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Handa ba ang bahay ni Kuya kung si Ashley ang piliin ng taong bayan hanggang dulo? Dahil kung titingnan ang kasaysayan, ang mga hindi pinili, ang mga naiwan, sila pa ang madalas may pinakamalakas na balik. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, salamat sa pakikinig. Ikaw, pipiliin mo ba si Ashley? Isulat ang opinyon mo sa comment section. Magkaiba man tayo ng pananaw. Mahalaga ang boses mo dito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng analysis, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Buzz Pinas para sa mas malalim, mas totoo, at mas makabuluhang usapan tungkol sa PBB. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Dito lang sa Buzz Pinas.